kumuha ng dahon ng pandan. Dito, kakailanganin mo ang matalas na kutsilyo or itak upang hindi masira yung mga dahon. So, kailangan natin ng konting pag-iingat dahil may mga tinik ang mga dahon na ito. So, una is tatanggalin natin yung mga tinik tsaka ibilad at pag alam mong hindi na ito ganun galutong na hindi na mababali, ay pwede na itong kunin. After nun, ito ang tinatawag na pag-iilo. Dito kailangan panipisin natin ang dahon ng pandan upang maging maganda ang lapat sa paggawa ng basket. So, dito katulong natin si Nanay Maya Lourdes. Dito pinapaliwanag niya kung paano natin pagagandahin ang dahon ng pandan sa tulong nito ng kahoy at may pabigat na bato. So, ito ang tinatawag na pag-iilo. Dito nakakatulong din ito sa paano maging maganda ang ating basket. Sa part na to is kailangan mo ng malakas na pangangatawan dahil ito ay kailangan ng puwersa. Next is ang paghahabi or pag-alala kung sa English ay weaving. Sa pag-weaving ay kailangan natin ng pulito na paggawa dahil ito nga ay ating binebenta o isang produkto is kailangan natin ng pulitong gawa upang mas maging patok ito sa ating mga buyer, mga customer. Sa tulong ni Nanay Mayat is mas namulat tayo na hindi talaga madali ang pag-weaving or paglalag. Pagkatapos namin gumawa ng basket, naisip namin na pinturahan ito para mas maging mabuhay yung basket na aming ginawa.